Hi guys, ayan, hindi ko alam kung anong fruits yan. Akala ko maasim, hindi pala, parang cucumber lang siya. Iwan ko kung cucumber nga ba yan na maliit. So, ayan ang dinner ko ngayon at ito, grapes at macaroni and coffee. Dahil wala ako sa bahay ngayon, nandito ako sa Davao, mag-isa lang ako dito sa apartment. So, walang magluluto dahil busy ako. So, at saka nakakatamad magluto pag isa lang, di ba? Hi guys! Magandang araw. So, ngayon, nandito ako sa Davao. Saturday today. Dahil, nandito ako sa Davao. Dahil pupunta ako sa Sun Life branch. It's a business trip to. So, kahapon pa ako dito. At ngayon pa lang ako pupunta. So, from yesterday ay wala akong rice, wala akong pagkain na matino. Kasi pagdating ko sa Davao, sa Coffee Bean ay nag-order ako ng pasta linguine na may tuna. So far ay masarap naman. Gigil na gigil ako, inubos ko talaga. At yung pinaris ko ay coffee. So after noon ay nag-shopping na ako for my dinner dito sa apartment. So bumili lang din ako ng macaroni, pero mas masarap pa yung kinain ko kahapon sa yung kinain ko sa Coffee Bean compare doon sa binili ko sa store, sa grocery store. Parang may bitsin, parang may magic sarap, ganun yung lasa. So wala. Tapos mabuti meron akong mga fruits na dala. So ngayong morning, anong oras na? 7 na. So ngayong morning ay magpe-prepare na ako. At ang ipiprepare ko lang ngayon ay coffee, tapos meron akong lumpia na tuna. So ayan din yung breakfast ko ngayon dahil wala sa bahay. So parang nakakatamad magluto, lalong-lalo na pag isa ka lang. So kunti lang yung kakainin mo, tapos ang bagal ng preparation. So coffee na lang at lumpia. Bakit lumpia? Hindi pala lumpia yun, empanada. So empanada yung breakfast ko ngayon at coffee. So before tayo mag-coffee at mag-empanada, tingnan natin ang view ko dito. So ayan, nakatakip siya. So itataas na natin to. Okay? So itataas na natin. Ayan. Ayan na yung view natin dito, guys. Super. So, ayan ang view ko dito right now. Pero wala akong trip maligo dahil one day lang tayo dito. So, wala. Siguro makapagtagal ako dito by September. So, medyo magtatagal ako dito sa Davao. Syempre, dahil pupunta tayo ng Manila dahil i-receive natin yung award. The Asia's, yung award natin sa Asia's Humanitarian Award. So, ayan. Ayan yung view natin dito. Ayan. At sa ground floor ako ngayon. So, mabuti nandito sa ground floor kasi alam nyo na, diba? Timpla na tayo ng coffee. Ito yung aking mug. Dala ko talaga siya.
coffee ko last night dahil hindi ko inubos, half lang. So, mahilig ako sa dark coffee talaga. So, ayan, black roast coffee. So, hindi ako nagdala ng coffee na yung blended talaga. Kasi, alam mo na, pag nasa travel, talagang iba, diba? So, mabuti nga, may heater dito. Ayan. So, maubos kaya natin yung Bakit lumpia? Alam mo, parang nagsasalita ko na hindi ko alam yung sinasabi ko. Empanada eh. Hindi yan lumpia. Gina. Hindi yan lumpia. Empanada yan, Gina. Okay, so ito na siya. Uy, kasing kulay ng empanada. So ito na siya, yung coffee natin, at ito na ang empanada. So meron pang fruits dito, at yung kalahati niyan ay for my sister later dahil magkikita kami bago ako umuwi sa Mati. Okay, so ayan, kakain na tayo. Guys, alam niyo, pag kumakain ako, tinataas ko ang paa ko. So, ganyan ako. Kahit sa bahay, pag kumakain ako, ganyan talaga. So, ngayon, kakain na tayo. Yung empanada natin. Mag-ano tayo ng Kleenex. Ayan. Puno na yung ating laptop. So, mag-Kleenex tayo. Ayan. Parang may color. Tuna na may patatas. Habang nagkakape ako, naisip ko na, marami ang mga tao na nagsasabi na, pag may pera ka, hindi mo madadala sa langit. Kung mayaman ka, hindi mo madadala sa langit. Actually, kung iisipin mo, kung may pera ka dito sa mundo, kung marami kang nagawa dito sa mundo, pera man, o kung ano yung mga naibigay mo sa tao, pera, o ano ba yung tulong na naiambag mo sa community dito sa mundo, ay malaking investment mo yon na para makapunta sa langit. So, di ba, kung ano yung mga nagawa mo dito sa mundo, na mga kabutihan, na nagbigay ka, nagtulong ka dahil tinulong mo yung ano yung meron ka, binigay mo, nagbigay ka sa kapwa. So,
parang nadala mo na rin sa langit. Paano? Kasi, di ba sabi nga, hindi tayo makakapunta sa langit kapag meron tayong kasalanan. Yung mga mayayaman or mga successful na mga tao, mas sila yung merong possibility na makapunta sa langit kasi yung pagbigay nila, mga pagtulong nila habang nandito sila sa mundo ay malaking susi para sa kanila na makapunta sa paraiso. Kaya kung ano yung yaman ka na meron ngayon o nakita mo sa iyong mga kakilala or sino ba, dapat maging thankful na lang kayo, maging happy, maging grateful dahil isa ka sa pinagpala, isa sila sa mga pinagpala dahil nakakatulong naman talaga. So that's why hindi lahat ng mga successful na tao ay mga masama. Ang totoo, yung mga tunay na successful talaga ay humble sila, grateful sila, dahil alam nila kung saan sila nagsimula. Nagsimula sila sa hirap, nagsimula kung ano yung mundo na tinahak nila, at iyon ang pinangangahawakan nila na maging grateful, maging thankful, dahil hindi nila mararating yun kung ano yung meron sila ngayon kung hindi dahil sa purpose, dedication nila. Kaya yung mga successful na mga tao ay walang oras yan. They don't have time to judge people. They don't have time to humiliate other people. Instead, kung ano yung ginagawa nila, they inspire people. They do more better kasi gusto nila na makapag-inspire sila ng ibang tao, makatulong. San marami kang makikita na yung mga hindi pa successful, sila yung maingay. Sila yung maingay, kesyo daw, pinaghuhugas ng pinggan, hindi daw sila nakilala, kasi wala daw sila pera, wala daw money. So parang lumalabas na sila yung naging better talaga. Kasi ang daming sinasabi, pero yung mga mayayaman walang sasabihin yan. I mean, mayaman. Yung mga successful walang sasabihin yan. Tipid lang yung mga salita nila kasi alam nila kung ano yung sinasabi ng isang tao. Kung mali man, ay naintindihan nila, itong tao na to, sinasabi niya yung ganito, ganyan, nag-judge siya ng hindi alam yung situation dahil hindi niya alam. Wala siyang alam, kaya judge lang ng judge. Pero kung alam niya, maiintindihan niya. Maiintindihan niya yung situation. Kaya pala nangyari dahil ganun. Ganun pala. Okay. So which is, yung mga tao na hindi naging successful sa buhay, yung totoo, sila talaga yung maiingay. Share mo kung totoo.